Ang kabanatang ito ay tiyak na magpapakaba sa inyo, sapagkat ang mga leader ng 5 pangunahing organisasyon ay nagtipon-tipon sa isang lugar. At ang malaking katanungan na nasa isip nating lahat, para saan kaya ang kanilang pagtitipon? Alam kong kanina ka pa naghihintay, kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 16, The 5 Major Organizations Part 2. Sa pagtatapos ng Kabanata 15, lumutang sa eksena si P-Man, ang hari ng mga bangkay, at pinuri niya ang magandang musika na tinugtog ni Jack. Ngunit sa pagpapatuloy ng Kabanata 16, nagbago ang tono ng kwento. Makikita natin na nanginginig si Luna sa takot habang si Jack ay nakayuko sa harap ni P-Man. Para kay Luna, nanigas siya sa takot nang lumapit ang hari ng mga bangkay sa kanila. Samantala, ang mga tao sa barko ay parang natigilan sa kung anong papalapit, at bagaman tulala ang karamihan, napansin ni P-Man kung sino ang darating. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa sobrang lakas na liwanag na patungo sa kanilang direksyon. Biglang malilipat ang eksena kung saan makikita na ng lahat ang isa pang paparating na barko. Nagsimula na ang kaguluhan sa mga sakay dahil mukhang sasalpukan ng isa pang barko ang kanilang sinasakyan. Maririnig ang malakas na tawa mula sa unahan ng kabilang barko at may nagsalita, "Matagal na rin mula nang huli tayong nagkita." Tahimik lang na nakatingin paitaas ang hari ng mga bangkay. Bigla na lang, may 3 lalaki na tumalon papunta sa barko ni P-Man. Hindi malinaw kung ano ang kanilang layunin. Napanganga si Luna dahil kahit na natigilan siya sa harap ni P-Man, mayroon pang ibang dumating. Nagtakbuhan na ang mga tao palayo sa pagsalpok ng isa pang barko at makikita ang mga gamit na nagkalat dahil sa lakas ng impact. Nawalan ng balanse ang mga tao at ang iba ay halos matumba dahil sa lakas ng pag-uga ng kanilang sinasakyan. May isang misteryosong tao na biglang sumampa sa barko ni P-Man. Tawa ng tawa ito habang kinakamusta ang hari ng mga bangkay. Hindi natin maiiwasan ang kanyang pang-aasar na mas malaki daw ang kanyang barko kesa sa kay P-Man. Agad naman sinagot ng hari ng mga bangkay ang kanyang pang-aasar. "Palaban ka pa rin tulad ng dati," sabi niya, at doon natin nalaman na ang kaharap ni P-Man ay si Bjorn. Patuloy ang pang-aasar ni Bjorn kay P-Man, na nagdulot ng kalituhan sa mga bisita. Isa sa mga bisita ang nagtanong, kung sino ba ang mga taong ito. Agad naman siyang sinagot ng isa pang bisita, "Tanga ka ba?" Ayon sa kanya, ang mga sumampa sa barko ay ang mga taong kayang kumuha ng anuman sa pamamagitan ng matinding karahasan. Dagdag pa niya, si Bjorn daw ay isa sa mga pinuno ng 5 organisasyon sa London, na may lahing Viking. Sila ang pinakamakapangyarihang organisasyon ng mga magnanakaw, sila ang ulo ng dragon, at si Bjorn ay kilala sa bansag na The Steel Berserker na may triple S rank at may reward bounty na 47,000 pounds. Napakapit si Luna kay Jack, naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pero para kay Jack, maganda ang kanyang nasasaksihan dahil sa kanyang palagay, hindi lang 2 leader ng organization ang magpapakita. Heto na at may paakyat pa sa barko ni P-Man, hindi makapaniwala ang bisitang ito sa kanyang nakikita dahil ang mga ito ang pinakamahusay na mga mersenaryo sa mundo. Sinasabi ng mga bulong-bulungan na handa silang pumatay sa sinuman kabilang ang mga mahahalagang tao hanggat tama ang presyo. Ang Professional Assassins Group, Housecarl. Ang pinuno ng pangkat ng mga mersenaryo ay si Alaric, the Cold-Blooded Golden Lion. Ang rank niya ay triple S na may reward bounty na 44,000 pounds. Samantala sa himpapawid, may mga nakaglider sa itaas ng barko, napatingala ang mga tao sa isa pang parating. Ang mga taong ito ay isang organization na hindi maaaring hawakan ng estado o pulisya. Ang mga fugitives na ito ay nag-set up ng isang buong subway tunnel system para sa kanilang sarili. Ang imperyo ng bandits, Unchained. Pinangunahan sila ni Hammer, the Immortal, ang kanyang rank ay triple S na may reward bounty na 42,000 pounds. Lumalim ang takot ni Luna sa mga narinig niya at mahigpit na humawak kay Jack. Mapupunta ang panel sa isang misteryosong tao naman na umiinom ng wine at biglang nagsalita, sinabing siya ang pinakamaingay na tao na nakilala niya. Paglingon ng lalaki, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ayon sa kanyang paliwanag, ang grupong ito ay may kaalaman mula sa mga lihim ng estado hanggang sa mga iskandalo sa politika at kapitalismo, alam nila ang lahat. May mga bulong-bulungan na nagbebenta sila ng mga lihim na impormasyon sa malaking halaga ng pera. Sila ay katumbas na ng mga maliit na bansang Europeo. Sila ang tinatawag na snobs. Ang pinuno nila ay hindi alam ang pagkakakilanlan at pinagmulan, pero isa siya sa pinakamaimpluwensyang miyembro ng 5 organisasyon, sa pampubliko at pribadong larangan man.
Siya ang Dark Noble na si Lord Morten, may triple S rank at reward bounty na 46,000 pounds. Dagdag pa ng ating tagapaglahad ng impormasyon, naruroon siya. Siya ang boss ng pinakamalaking black market sa British Empire, ang Thames Trading Company. Siya ang nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo tulad ng droga, armas, at pag-aalipin. Kilala siya sa bansag na King of Corpses, P-Man. Siya ay may triple S rank na may tumataginting na 50,000 pounds. Nagulat ang lahat sa mga pangyayari, pero nanatiling kalmado si Jack. Kahit na nagkaisa ang 5 pinuno ng mga kriminal sa London, alam niya na ito ay isang misyon na imposible para sa kanya at sa kanyang kasama na si Luna. Pero hindi siya papayag na walang ganti, dahil kinuha nila ang buhay ng taong mahalaga sa kanya. Siya lang naman si Anne, ang tanging tao na nagmahal kay Jack noong siya ay bata pa. Kaya wala nang atrasan ito mga Kops. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nagugulumihanan ang taong ito kung bakit nagkaisa ang 5 leader ng mga organisasyon. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung magiging problema ba ito at ano ang mangyayari ngayon. Babalik ang panel kay Jack at kita na hindi na siya mapakali dahil nakita na niya ang kulay ng mga emosyon ng 5 leader. Nalilito siya sa kung ano ang gagawin, ngunit sa kanyang isipan, kung sakali man nasasalakay na siya ngayon, ay nasa alanganin ang magiging sitwasyon niya dahil hindi biro ang 5 leader na nasa kanyang harapan. Napagtanto rin niya na matotodes siya kung sakali man nasasalakay siya ngayon. Pero ito ang isang linyang tatatak sa atin dahil literal na sinabi niya dito na baka may chances silang mapatay siya. Naku po, matindi ang binitawang salita dito ni Jack, may chance lang sila. Agoy, naloko na. Lumala pa lalo ang takot ni Luna nang hindi na ipaliwanag ni Jack sa kanya ang magiging sitwasyon. Hindi niya inaasahan na dadalo ang lahat ng mga pinuno ng organisasyon sa birthday party. Dagdag pa ni Luna, kailangan nilang umatras at pag-isipan muli ang kanilang plano. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang tabi, biglang nawala na si Jack. Ang eksena ay lumipat sa 2 bantay na nag-uusap tungkol sa pagdalo ng mga leader ng organisasyon sa kaarawan ng kanilang pinuno na si P-Man. Ngunit ayon sa kanila, hindi lamang simpleng birthday party ang tunay na dahilan ng kanilang pagdalo. Ito ay isang panlinlang na pagpupulong na ipinatawag ni Fogg, ang kanilang pinakamataas na pinuno. Lahat ng impormasyong ito ay narinig ni Jack, kaya talagang malaking hamon ang haharapin niya ngayon dahil mukhang magiging 6 ang kalaban niya sa barko. Dito na nagtatapos ang kabanata 16. Alam kong bitin ka, kaya't sasabihin ko na agad sa iyo na sa susunod na kabanata 17, papasukin ng grupo ni Mother Goose ang pulong ng 5 pangunahing organisasyon at magdadala sila ng isang malaking gulo. Kaabang-abang ang susunod na kabanata mga Pops dahil palaban niyang grupo ni Noah, napakabagsik talaga nila. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Hyrako, Royal Supas, Jomar J. Montefreo, Mark Leenda, Smoke Coco. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!